May hindi ba kayang gawin ng Diyos? Sa isang maaliwalas na gabi, tumingala sa mga bituin sa langit. Nakatala sa Genesis 1 na ginawa ng Diyos silang lahat. Isipin ang kapangyarihan sa isang bituin lamang. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Mayroong katalinuhan at disenyo na nakabalot sa ating universo hanggang sa pinakamaliit na DNA strand, hanggang sa pinakamaliit na subatomic particles. Ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay lampas sa ating pangunawa. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 18:14, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Kaya nga sinabi ni Yahweh kay Moises nang tanungin ni Moises kung paano maaari magbigay ng karne ang Diyos sa ilang milyong Israelita sa ilang. Moises, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Bilang 11:23. Kaya naman sinabi ni Jonathan sa kanyang tagapagdala ng sandata na hindi kailangan ng Panginoon ng maraming kawal para makakuha ng tagumpay. Unang Samuel 14:6. Sinasabi sa Jeremiah 32:17, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Maging sa espiritual na kaharian, ang mga tila pinakamalayo sa kaligtasan ay hindi imposibleng maabot niya. Marcos 10:25-27. At gaano man kadakila ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig at awa ay kasing dakila. Maging sa punto ng kanyang pagpayag na ipadala ang kanyang sariling anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng multa para sa isang makasalanang sangkatauhan. Ginawa niya ito upang siya, sa ganap na katarungan, ay makapagpatawad sa mga tatalikod sa umaasa sa sarili at sa kasalanan tungo sa pag-asa kay Kristo at sa kanyang natapos na gawain. Bilang mga magulang, mas masahol pa na makita ang ating mga anak na nagtitiis ng pagdurusa kaysa sa pagdaan nito mismo. Gayunpaman, iyon ang ginawa ng Diyos Ama. Ipinahayag sa Juan 3:16 ang dakilang pag-ibig ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig na ito ay para sa atin, isang nahulog, makasalanan, hindi kaibig-ibig, mapaghimagsik na mga tao. Roma 3:10-23. At gayon pa man ay pinili niya na buhusan tayo ng kanyang pag-ibig. Roma 5:6-10. Noong hindi tayo karapat-dapat. Ang tanging bagay na hindi magagawa ng Diyos ay kumilos ng salungat sa kanyang sariling katangian at kalikasan. Halimbawa, sinasaad sa Tito 1:2 na hindi siya maaaring magsinungaling dahil siya ay banal. Isaiah 6:3, 1 Pedro 1:16. Hindi siya maaaring magkasala dahil siya ay makatarungan. Hindi niya basta-basta makakaligtaan ang kasalanan. Dahil binayaran ni Kristo ang kabayaran para sa kasalanan, kaya na niyang patawarin ang mga nananampalataya kay Kristo. Isaiah 53, 1-12. Roma 3:26. Tunay na ang ating Diyos ay isang kahangahangang Diyos. Walang pagbabago, walang hanggan, walang limitasyon sa kapangyarihan, sa kamahalan, sa kaalaman, sa karunungan, sa pag-ibig, sa awa at sa kabanalan. Ngunit tayo ay lubos na katulad ng mga Israelita na kahit na pagkatapos na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig ng paulit-ulit ay nag-alinlangan sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan na harapin nila ang bawat bagong pagsubok sa kanilang buhay. Bilang 13:14. Naway tulungan tayo ng Diyos na parangalan siya ng may pagtitiwala sa kanya sa susunod na krisis na ating haharapin, sapagkat siya ay ang handang saklolo kung may kaguluhan. Awit 46:1. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.